may bago na namang pagnanakaw na gagawin. Naku, ano naman kaya ito? Oo, at bago po lahat mga banateros, mga kabiyaya, ako po'y buwabati ng isang happy birthday kay Mayor, kay Pangulo, kay Sir Rodrigo Roa Duterte. Kaya mo tatay, magkikita-kita tayong muli. So grabe no, grabe. First time in history, hindi lang siguro sa Pilipinas kundi at hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo na may nag-celebrate ng tawag dito ng birthday or kauna-unahang presidente na nagse-celebrate ng birthday na talagang ipinagdiriwang ng buong bansa. At syempre, si Pangulong Duterte lang yan. At hindi lang siguro ito, baka sa buong mundo din. Kasi ngayon lang tayo nakakita ng isang presidente na ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan ng buong bansa. Ng buong isang bansa, no? Ganun kamahal ng mga Pilipino ang mga Duterte. Kaya grabe, no? So, hayaan mo tayo, malapit na silang mamatay. Kung nasan ka man ngayon tayo, yung mga gumawa niyan, malapit na silang mamatay. Don't worry. Don't worry kasi, di ba, may kumakalat na balita sa Congress na alam na ng buong Congress na talagang malapit na siya. At pinapanalangin na nga lang daw nila na tawag dito na matapos ang termino niya. No? So na lang tayo, doon na lang siguro tayo bumawi. Doon na lang siguro tayo bumawi sa na yun. At ayun, no? At wag niyo pong kalimutan ang aking Facebook page na i-follow. Nabawi na ho natin at na-recover na ho natin yung JG Banateros. At syempre ang aking TikTok account na J Guevara. At hindi ko nasuot ang aking mahiwagang relu kasi tayo po ay nagpa-tattoo. Pag sinuotan ko, masakit. Nga pala, mega love shoutout sa aking bestie, aking best friend na napakaganda na si Perdy Lastico, yun no. At ayun, anong pangalan ng bata na yun? Nakalimutan ko. Mega love shoutout sa anak ni Kuya Elmer, kalimutan ko yung pangalan. Na nagpa-picture sa akin nung nakaraan hindi ko alam, sabi ko, baby, wag mong panoorin yung video ko, ha? Nagmumura ako dun. Oo, ha? Kapag may mura, hayaan mo lang yun. Ano lang yun? Dala ng emosyon. Ay, mega love shoutout sa'yo, ha? Oo, mag-aral kang mabuti at tawag dito, suklian mo ang pagmamahal ng iyong magulang. Yun. Natutuwa nga ako kasi may mga bata na nakakilala sa akin. Minsan doon, napapanood daw ako sa TikTok. Papanood sa YouTube, sa Facebook, sabi ko, naku po, wag niyong panoorin ang aking, sabi ko sa mga kabataan, huwag niyong panoorin video ko, ha. Pero, maganda yon kasi may mga kabataan ho na nahihilig sa usapang politics. At yan na talaga naman din dapat ang una ng mga malaman ng mga kabataan ngayon. Dahil siyempre, malakas po ang impluwensya ng mga makakaliwa dyan para iwas recruit din sila, ha? Nakalimutan ko yung anak ni Elmer. Mega love shoutout sa'yo. Nanonood ka man, ha? Mag-aral mabuti at congrats na rin sa'yo dahil ngayon buwan ng mga graduation sa lahat po ng mga nakagraduate. Congratulations sa inyong lahat. At ayun, I'm proud to be kuya kasi ako po sa magkakapatid ang hindi nakapag-uwi ng medalya. Medalya ng honor or tagda nito, ano pa ba yun? Basta wala akong naibigay sa magulang ko dahil imbis na mag-aral puro ano po ang pinagagawa ko, puro bulakbol. Joke lang. Ako sa magkakapatid, ako po hindi nakapagbigay ng honor sa aking magulang. Hindi naman ako bobo siguro. Sadyang hindi lang ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. Pero kahit papaano naman nagkalaman naman ang aking utak, no, dahil sa pagiging chismoso.
Talino din pala pagiging parites. No, hindi ko alam yun Ngayon, congratulations siyempre sa mga kapatid ko na nag-graduate at ang tatalino, ang sarap ng lalo ako nabubuhayan na mag-vlog para mapagtapos namin kayo nila mama hanggang college. Hanggang college lang, pagtapos na mag-asawa na kayo. Pagtapos ng graduation ng college, asawa na kayo. Para masapok ko kayo lahat. Ay, tayo walang kwentang kuya to Ang ganda ng payo mo sa mga kapatid mo. Ako pinapatawa ko lang po kayo mga banateros dahil syempre sobrang sa mundo ng politics world dito sa Pilipinas at sabi nga ni Marcos, don't panic. Normal lang ang lahat. Tangina, mag-crisis na, normal pa rin ang lahat. Pero ang ganda talaga ng tattoo ko. Hindi ko natapos kasi nga sobrang sakit. Pero may dugtong pa yan dito, tapos dito. So, eto, ipapaayos ko na rin. Matandaan na si Harley Quinn sa balat ko. Kaya ipapaayos na natin. So, yun. Wala namang problema ang tattoo. Yung mga dyan. Pero sinasabi ko sa mga kabataan nyo, huwag kayong magpapatato hanggat hindi pa kayo tapos ng pag-aaral. Pwede naman magpatato siguro yung hindi kita. Kasi maraming tinatawag na yung discrimination sa mundo ng tattoo word. So, pag may tattoo ka, adik ka na agad. Lalo pag pangit ka. Pag gwapo, puro tattoo, maangas. Pag pangit, puro tattoo, adik. Galing kulungan yan. Laging naririnig ko sa mga sa mga taong di-discriminate na may mga tattoo. So yun, bago ang lahat niyan, syempre mapunta muna tayo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kagaya lang po, ako po'y nakakita ng isang unggoy. Unggoy na may kulay ang buhok. Itang na ako tayo, may kulay ang buhok ko Binanatan yung sarili, hayop. Nakita po ako ng unggoy na tabingi ang panga. Ito po siya. Ito po ang unggoy na yon. Ayan. Putangin na to. Hayop tong mga to na wala na silang magawa sa buhay nila. Putay na pati si tasag ng puno, nagpicture kang hayop ka. Putay na, oy, saka ka. Putangin na, sa sobrang obsessed mo na sa impeachment Pati yung piatos, dinadala mo na sa puno. Oy, gago. Walang unggoy na kumakain ng piatos. Nangina tong hayop na itong lasang tawa no? Itaas ng akasya. Akasya ba to? Akasya to Sa itaas ng akasya nag-selfie ang gago. Ang lakas ng tama nitong mga kalaban ni... Ba't kaya ganun no? Ba't kaya itong mga kalaban ni BP Sara lalakas ng mga topak? Anong nga? Sumisinghot din ba kayo ng pulburon? Tinitanong lang kasi ang lalakas ng topak nyo. Pero mo pati yung puno dinamay nyo sa katarantaduhan nyo. Hindi porket kulay green yung lalagyan ng piatos konektado na yan sa nature or konektado na yan sa puno walang connect yan, gago ka ba? Mga baliw no? Lalakas ng tama no? Ang inang yung unggoy sa Manila Zoo, nakalabas yung unggoy nyo Pakibalik na lang to dyan. Baka nawawalan kayo. Oy, shoutout sa Manila Zoo. Baka nawawalan kayo ng unggoy. Nasa taas lang ng akasya. Ito mga ito. Ito pa, isa pang unggoy. Sabi ni Claire Castro, iwasan na po ng iba na manira. Wow! Magbigay ng fake news. Wow! Galing pa talaga sa iyo yan Dahil hindi po ito panahon talaga ng pamumulitiko. Obo. Puta na, ang sarap pakinggan, ang sarap basahin, pero kabaliktaran nun kapag narinig mo sa bunganga ng mga anti-Duterte, lalong-lalo na kay Anti-Claire, nakakabwisit na.
Oo, no? Yung tipong sila yung gawa ng pamumulitika, sila pa yung kontra ng kontra. Ang galing, ang galing. May mga ganyan may mga ganyan tao. Yan, katulad yan, yung mga kunwari, yan, katulad yung ibang mga anti-Duterte dyan, ang daming mga makajus dyan. Diba? May pari pa nga. Oh. Diba? Pari pa. Pero putang na yung ugali, diba? Tapos anong ginagawa? Puro pamumulitika. O ganyan. Yan, sila magkakasama yung mga hype na yun Magkakasama yan sila. O katulad na lang nito. O ano bang ginagawa lagi ni Auntie Claire? Di ba puro pamumulitika laban kay BP Sara? O, ayan, tignan niyo yung mga salitaan nito. Laging kunwari Maraming ganyan sa mundo natin ngayon. Yung tipong anti-corruption daw sila. Pero sila mismo, di ba? Sila mismo napapatunayang at may mga nagsasabing nagnanakaw sila. O katulad na lang yan, nila De Lima, ni Trillanes. Oy, shoutout kay Trillanes ha. Oo, kinasuhan mo pala yung mga kasamahan ko sa Banateros. Ang galing mo talaga. Putay na, saan ka ba nakakita yung 18 Marines in-interview ng ibang mga Banateros kagaya nila RJ, Master Judea, Cocholi, Banatbay. Putay na, kinasuhan sila. Bawal na pala ngayon mag-interview ng mga ng kapwa mo Pilipino ha. Hindi mo kami na-inform, Trillanes, may batas ka palang isinampang ganyan. Ayop na tong mga to. Itong ang lakas magsabi nung maging fake news mo. Tayo naman, ikaw fake news ulol. Tarantado. To si Chakada lang puta. Magkano kaya sahod dito na Auntie Claire, no? Hindi kaya totoo talaga yung parang kada banat daw may 2 million? Hindi, ako yung lang. Kasi naririnig ko lang kasi wala na sa hulog, di ba? Kasi kung ikaw, isa kang Yusek, syempre yung mga ibabalita mo, yung mga nagawang maayos ng presidente. Yan tanong, may nagawa bang maayos? Yung mga achievement, ganyan yung mga lagi mong binabalita sasabihin mo yan sa publiko, di ba? So, ngayon, iba yung nakikita natin kay Auntie Claire, rektang banat Uso kaya yung tig 2 million daw per banat. Sarap buhay, no? Babanat ka lang sa mga Duterte, may instant instant millionaire ka na. Sarap. Kaya sa Congress, di ba? So, lalo daw sa Congress. Daw. Lalo na sa Congress, di ba? Kada hearing may tig 5 million, sana all. Tapos kami dito, kaming nagpakahirap dyan sa buwis na yan. Kami yung gutom lagi. Ang galing yung kupal kayo. Di ba? Sarap buhay Kaya kawawa tayong mga Pilipino kapag hanggat ganito yung namumuno sa bayan natin. Pero ako naniniwala ako na may matinding balik sa administrasyon na nagpahirap sa Pilipino. Sa mga Pilipino, sa Pilipinas. May matinding balik yan. Grabe yung balik dyan. Super. Kung hindi buhay mo ang kukunin, ang maaaring sa pamilya mo or ang magiging karma. Kasi mahirap yan, putay na. Biruin mo milyong-milyong mga Pilipino ang dumadanas ng gutom. At mamaya may papanood ako sa inyo. Medyo ako mababaw luha ako Pero may papanood ako sa inyo na so talagang nung pinanood ko, stop agad ako Sabi ko, punta na, parang bibigay yata ako. Grabe, sobrang awang-awa ko dito sa matanda na to na talagang nagmamakaawa na siya kay Pangulong Bongbong Marcos na tulungan sila. Kasi ngayon, milyong-milyong mga Pilipino, siguro yung iba dyan, kahit papaano, pasalamat ako kay Ama dahil kahit papaano nakakaraos kami ng pamilya ko, ng mga kapatid ko, kahit papaano ng magulang ko. Paano yung iba, 'di ba? Paano yung hindi kayang bumili ng 1 kilong bigas sa isang araw, 'di ba? Paano na lang? So, doon yan yung tinatawag na may matinding karma talaga na babalik sa iyo balang araw. Totoo 'yan. At isa na tong ito. Isa na 'yan. Ito, sabi ni Prof Malo Tikia. Kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko itigil nyo
muna yung impeachment kay BP Sara, harapin muna natin ang crisis. Tama. Marami ako napapanood ng mga vlogger na mga tulongges na sinasabi nila na ayaw nyo lang pag-usapan yung impeachment, nililihis nyo. What? Kami pa talaga yun ang lilihis, ha? Ang sinasabi namin, sige, pag-usapan nyo yung impeachment, pero wag muna ngayon. Nandito tayo sa crisis eh. 'Di ba? Yung pagtaas ng gasolina, pagtaas ng mas lalong pagtaas ng yung yung gas, yung LPG na dati nasa 900 to 1,000. Sabihin na natin pinakamataas na nung huli ko nasa 1,100. Yung LPG. Putangin na ngayon, nagulat ako, 1.5. Biruin mo yan. Yung bigas na tig 1,100 na nabibili ko, nasa 1.6 to 1.7 na ngayon. Tindi, di ba? So, kawawa talaga tayo. Wala eh. Sabi nga ni Toby Tiangco, 'di ba, sa interview namin sa Vox Populi, kung hindi niyo pa napapanood, nandiyan sa channel ko yung upload na 'yon. Parang gusto na rin ng Malacanang itong impeachment na ginagawa kay BP Sara. Aminado ako na medyo takot si Toby Tiangco sa interview na 'yon. Mukhang hindi niya tinutumbok talaga. Pero simulat sa pool, talagang kitang-kita natin na gustong-gusto talaga ng Malacanang itong impeachment simulat sa pool. Gustong-gusto talaga nilang mawala si BP Sara, gusto nilang ma-impeach, gusto nilang mawala sa kanilang, kasi malaking tinik sa lalamunan si Vice President Sara Duterte sa hangarin na kademonyuhan ng administrasyon. Kaya etong impeachment na yan, hindi titigil. So sobrang kapal ng mukha ng mga putang inang buhaya dyan sa Congress. Naku, maniwala kayo dyan. Tapos may mga nababalitang tigpa 5 million kada hearing. Naku po. Maniwala kayo dyan kung ititigil yan. Kalokohan yan. Oo, syempre sabi yung buta na sayang yung syempre sa susunod na election di na tayo mananalo. Binanata na natin yung mga Duterte, kami na lang natin tong pera, magpayaman na lang tayo dahil. Sa utak nila ngayon diba? Eto, ano to? Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, dapat next admin iupo sa court martial. Ang lahat ng general na allegedly nakinabang sa mali-malitang nakawan sa gobyerno sa ngalan ng salapi ay nagbulag-bulagan sila sa katiwalian na sila dapat ang unang nagpatigil sana. Ako, pabor ako dito Pabor ako dito sa sa sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon na talagang dapat managot nga itong mga general na mga allegedly or di umano ay tumanggap naman ng mali-malitang pera na nanggaling sa kaban ng bayan na ninakaw ng administrasyon ngayon. 'Di ba? So talaga dapat alam naman, hindi na natin kailangan pangalanan kung sino-sino yung mga hinayupak na mga general na yan, na mga hindi natin nilalahat ng mga general, disclaimer po. Hindi natin tinutumbok lahat. Itong opinion ko po ay para diyan sa mga hayop na mga general na mga imbis na sila yung unang kumilos, putay na, ewan ko na lang kalokohan na lang kung walang nakakapansin ng korupsyon ngayon. Sasabihin nyo na naman 125 million confidential pa ni BP Sara. Ulol. Na naman sasabihin nyo sa amin, ulol, hindi nyo na kami mabubulag diyan. Tsaka ito ang kinaganda sa mga Pilipino. Nung una siguro medyo nag-aalanganin, pa. Siyempre, magkakampi. Dati si Sara Duterte at Marcos biglang gumanon. Parang may narinig pa nga ako dati na palabas lang nila yan para sila na lang ang humawak daw sa posisyon. May narinig akong ganyan na yung bungad yung unang gulo. Yung kasagsagan pa lang nung gulo ni Marcos at BP Sara.
So, pinaliwanag ko ng maayos. Sabi ko dun sa narinig ko yung sinabi. Sabi ko, hindi. Una-una ang mga Duterte hindi sakim sa posisyon. Hindi sakim sa pera. Hindi sakim sa kapangyarihan. Kasi kung sakim sila, dapat nagpatuba ka, nag-prime minister si Pangulong Duterte, di ba? Oo, walang makakapigil kay Pangulong Duterte kapag ginusto niya, gusto niya yun. Nung panahon na nakaupo siya. At ang kinaganda doon, na talagang sinagasaan niya lahat ng mga korap sa gobyerno. Kaya ang daming galit ngayon, di ba? Kaya ngayon bumabawi, di ba? So, malabo yun. Ngayon yung pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, hindi lang kasi talaga malunok ni Vice President Sara Duterte yung ginagawang pagnanakaw o yung pagiging kawatan ng magpinsang Marcos at Romualdez. Kaya kumalas siya, kaya humiwalay siya. Sa totoo lang, walang problema ngayon, walang away ngayon kung hindi umiimik. Halimbawa, kung hinayaan lang ni Vice President Sara ngayon yung korupsyon, walang impeachment. Walang impeachment, walang gulo na nangyayari sa pagitan ni Marcos Jr. at BP Sara. Real talk tayo. Kung hinayaan ni BP Sara, kung pumayag siya sa mga alok-alok, katulad na lang nung pondo para sa DepEd. Nung panahon na DepEd Secretary pa si Vice President Sara Duterte, nasabi ni BP Sara na lalagyan ng 15, kung hindi ako nagkakamali, 15 billion pondo para sa DepEd, pero ang ibibigay lang ay nasa 5 to 10 billion lang. Tapos yung 5 billion, kupit na. Diba? So hindi pumayag si BP Sara Duterte. Kung hinayaan ni BP Sara Duterte yung corruption ngayon, walang nangyayaring gulo. Baka ang nangyayari is BP Sara Marcos versus Philippines. At yun nga rin, palagi namin sinasabi sa inyo, hindi na rin to Duterte versus Marcos. Hindi na ganun. Marcos to versus Pilipino. Yun na yung nangyayari ngayon. No? Marcos versus Philippines na. Mga Pilipino na, no? Ang naglalaban ngayon. Kasi nga hindi na kasi nung una medyo gusto lang pabagsakin si BP Sara, so okay, kaso ngayon iba na. Pati na ho tayo din nadamay. Bito mo, grabe yung nakawan na nangyayari. May napakulong ba? Kaya nga pinaulit-ulit ko kay Toby Tiangco yung interview na alam pala ni Marcos Jr. na nagnanakaw na yung pinsan niya, ba't ayaw niyang pakulong? Diba? Ba't ayaw niya yung pakulong? Sabi mo, kaharap ka. Diba? Kaharap ka na pinapagalitan si Martin Romualdez. Una-una, hindi mo ba naisip na kemi-kemi lang yun? Or drama-drama lang yun? Sabi pa nga ni Congressman Toby Tiangco sa akin, wag mo naman ako ipamukha sa akin na parang tanga ako. Pero sa totoo, gusto kong sabihin na parang gano'n na nga. Kasi sa totoo, parang alam mo yun, yung tipong matatawa ka sa sarili mo na may dalawang tao na magkakilala, magka-close. Tapos nandun ka, nasa isang gilid, tapos mag-aaway sila kunwarian, pinapagalitan yung isa. Alam mo yung para ano ba magandang explain? Alam mo yung isang ama, inaaway yung isang bata. Pumunta yung tatay kasama yung anak niya. Tapos sa harap nung inaway nung anak niya, papagalitan niya anak, ikaw! Ganon. Tapos gawain to minsan ng mga magulang, aminin niyo yan. Aminin niyo yan ha. Pag uwi doon, umiiyak mo yung bata, tahan ka na, joke-joke lang yun. Pinakita ko lang dun sa inaway mo na kung nga rin pinapagalitan kita. May ganyan magulang may kilala akong ganyan Kung nga rin pagharap dun sa inaway nung anak niya papagalitan niya anak niya, pero pag uwi kinukonsinti niya na. may ganyan. So ganun yung ginawa ganun ang pinalabas. Para sa akin, butan ako nasa katayuan nito ni Congressman Toby Tiangco, di ako maniniwala din. Sabi ko, lul, magkasama kayo nagnanakaw, tapos ngayon papagalitan mo isa.
'Di ba? Papagalitan mo isa na ilan pa bang purpose po house and ang nanakawin niyo? Ilan pa bang kotse ang bibilin mo? Putang ina. Tapos maniniwala ka doon. Oo. Sinasabi ni Toby Chanko ayon daw sa pagkakakilala niya dahil pinsan nga ng asawa niya si Marcos Jr., mabait sa kanya. Mabait sa'yo. Ang tanong, wala naman kaming pakialam kung mabait siya sa'yo. Ang tanong kasi doon kung naniniwala ka ba na kawatan siya. Pero doon nga, masakit nga lang, hindi lang kaya, napapansin namin na hindi kayang tumbukin ni Toby Chanko yung pinsan niya. Pinsan niya na, asawa ng pinsan niya yun eh. Tama ba? Asawa ng pinsan, tama nga. Diba? So, hindi niya kayang tumbukin si Marcos Jr. Hindi ko lang alam kung natatakot or baka pag-initan din siya. Pero dahil siguro magkamag-anak, ganun. At sabi naman ni Toby Chanko, nalulungkot man siya kung may lumabas naman talagang balita na talagang dawit siya rito. Pero tayo nga ng mga ordinaryong Pilipino, alam natin na si Marcos Jr. talaga ang mastermind sa nakawan ngayon. What if pa si Toby Chanko, di ba? Nakakagago naman yun. Ako, etong sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon, pabor na paburo ako dito. Walang labis, walang kulang, no? At dito na nga tayo. Speaking of Atty. Rowena Guanzon again, kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Si Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. That's true. That's true. Kasi kung halimbawa ganito sample lang. Halimbawa si Risa Ontiveros. Halimbawa si Risa Ontiveros ang maging presidente ng Pilipinas. Sa tingin nyo makukulong si Marcos? Sa tingin nyo yung mga kawatan ngayon makukulong? Kung ngayon ngang senador pa lang siya, hindi na siya makapalag sa nangyayaring issue ngayon at krisis sa bansang Pilipinas, what if pa pag naging presidente kang hayop ka? Ganon din kay Tulfo. Ngayon, di ba? Ang tapang ni Tulfo sa mga kabit. Sa mga kabit. Ang tapang-tapang ni Tulfo sa mga kabit, pero pagdating dun sa kay Romualdez at sa mga kasamahan niya na involved sa nakawan, sa mga kongresista na involved sa nakawan, wala siyang sinasabi. So hindi ka talaga perpekto bilang presidente. Sabihin na natin sa mga dilawan, pinklawan, mas lalong hindi nila deserve. Bakit? Putang na, kinukonsinti nga nila si Marcos ngayon, magkakakampi sila eh. Di ba? So wala talaga. At iyan din naman ang isang dahilan kung bakit hinahadlangan at paulit-ulit na lang na tumatakbo ang mga usapin sa gobyerno sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga pag nakaupo yan, paktay silang lahat. Yun talaga yun. Yun talaga yung realidad dun. Kaya tama dito si Atty. Rowena Guanzon. Dito naman tayo. Eto na siya. Puta na, parang horror. Hoy, malayo pa October, gabi ng lagim ka na, Marcos Tarantado din to ang balita ngayon kung gumawa ng article sabi niya, Marcos Jr. hinihikayat ng mga Pilipino na patayin muna ang ilaw. Tutangina mo talaga, ayun ka. Ewan ko last na trip mo. Pati ba naman yung makakilos kami ng maayos sa gabi, pagbabawalan mo kami? Tutangina to. Gago ang puta. Tira ulo. Sabi niya, hinihimok ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na makiisa sa Global Earth Hours. Ngayong Sabado, March 28, ang simpleng pagpatay ng ilaw ay may malaking na itutulong. Ito ang sagot dyan. Binibigyan mo ba kami ng pangbayad namin ng bill? Ako, nagbabayad ako ng bill per month. Halos nasa 8,000 pesos. Totoo po yan. Isa lang aircon ko. Di ko nga alam dito sa bahay na to Parang parang buong barangay ata naka-jumper sa akin.
Kung hindi lang mabait yung may-ari dito sa inuupahan ko, umalis na ako dito. Mabait lang talaga eh. Oh, kaya ayoko ring umalis eh. Pero nakakabobo lang ho na alam mo yun yung tangina mo, ba't mo kami utusan na magtipid-tipid kami kung kayo nga eh, yung pera namin winawaldas nyo mga hayop kayo. 'Di ba? Magtipid tangina. Alam mo sa pagiging walang kwenta ni Marcos Jr. at dahil sa pagiging walang kwenta niya, wala naman siya talagang nagagawang mga proyekto. Kaya pinapasok niya na lang yung mga ganito eh. Magbalita, magsabi na, oy, makiisa tayo sa ganyan. Hindi trabaho to ng Pangulo, putang inang yan. 'Di ba? Tsaka wag mong hikayatin na magtipid kami. Dapat putang ina mo, panagutin mo at ipakulong mo ang sarili mo. Yun. Ha? Yun, motherfucker. Yun to, dinamay mo na naman kami sa kagagawa. Magtutulog ka, baka lobat ka, ha? Uy, eto ha. No, eto. Dapat to malaman ng iba pang mga kasundaluhan natin. Sabi ni Jerome Kabua, Philippine Army Captain. Tama ba? Hakuba pala, Hakuba. Or Jakuba, pwedeng gano'n, or Hakuba. Tagalog tayo. Tatay Digong, sir, yan po yung mga tagpo na hindi ko po makakalimutan sa buong buhay ko. Binabati po kita ng happy birthday at we are praying for your sir. Maraming salamat po sa tinulong nyo sa amin. Saludo po kami. God bless. Grabe. Sa totoo lang, kagaya nung sinabi nga ni Atty. Rowena Guanzon na panagutin yung mga general na nakinabang sa mali-malitang pera, eh yung mga kasundaluhan natin, talagang ano yan, talagang nakaano naman talaga yan sa atin, sa ating mga ordinaryong Pilipino. Ang kanilang tungkulin at kanilang tinatawag na buhay. Handa talaga nilang ialay para sa atin yan. Ang problema lang din talaga ngayon yung mga namumuno sa mga kasunduluhan natin na kinokontrol ng gobyerno sa pamamagitan ng sarili pa nating pera. Ayun yung mas masakit. Ang pinangkokontrol sa kanila yung pera natin. Pero yung sa mga kasundaluhan natin hanggang ngayon po ay sumasaludo pa rin po kami at alam naman din namin na naiipit lang kayo sa sitwasyon ngayon kaya hindi kayo makakilos. Pero sana dumating ang oras na tumayo na rin kayo sa sarili nyong mga paa. Uy, may bakla. Ay, may bakla tuloy. Utang na siya gumawa ng may macho pa dun ah. Sabi dito, Ping, nababahala sa presyo ng sibuyas. Bakit? Ipinahayag ni Sen Panfilo Lacson ng kanyang matinding pangamba sa patuloy na pagbagsak ng farm gate price ng sibuyas. Isang sitwasyon anya direktang sumakal sa kabuhayan ng mga magsasaka. Utangin. Alam mo Ping, bakit tumaas or nababahala ka or baka tumaas ang presyo ng sibuyas? Dahil yun sa pagnanakaw ng amo mo. Mo kami ha. At kung matatandaan nyo, sinabi na rin to ni Saldico na nagkaroon ng malawakang nakawan or kupitan sa magkapatid na Araneta. Yun nga, si First Lady Lisa Araneta Marcos at ang kanyang kapatid. Balikan nyo yung kwento na yon na sinabi ni Saldico. Hindi kaya baka kinokontrol na naman ni First Lady yung ng farm gate prices? Hindi kaya ganun? Nangamba ka dyan pero tangina na ang issue dito, korupsyon, pero sa sibuyas ka nangangamba. Ang galing mong kupal ka. Parehas na parehas kayo ng amo mo. Mamaya papakita ko kung bakit parehas sila ha. Mamaya papakita natin yan. Dito muna tayo. Eto, si Attorney Harold Respicio. BBM, hindi ka nag-iisip. Inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaloslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba kapag presidente na si BP Sara ay ipakulong ka rin?
namin at iyong buong pamilya. Alam mo, Attorney Harold, hindi na kailangan itanong yun. Sa nangyayaring kahirapan sa bansa natin, deserve makulong. Sa tutusin na to, sorry medyo hard tong sasabihin ko Deserve ng pamilyang Marcos na or mas gusto ko nga kung buong Pilipino batuhin sila hanggang sa mamatay sila. Sorry kung sa pagtapos ng termino hindi ko pinagbabantaan ang buhay ng presidente, hindi ho ganoon Ang akin lang dahil nga sa nangyayaring korupsyon ngayon dapat buhay nila ang maging diyan. Buhay nila yung maging kabayaran sa daming namatay ng mga Pilipino dahil sa baha, sa daming namamatay ng mga Pilipino dahil sa gutom. Kulang pa po ang buhay ng pamilyang Marcos para maging kabayaran yan. Kaya hindi na dapat itanong yan na ikulong. Hindi na dapat itanong yan ikulong. Pagtapos ng termino, firing squad. Tapos. Ang hard mo, Jay? Ang hard ko ba? Sorry na. Wala Ano pa bang kasi sa tutusin lang, kung kulong-kulong, una pagtapos ng termino, trilyonaryo yung mga yan. Mayayaman yung mga yan. Diba? So wala, hindi natin mapapanagot yan sa batas. Diba? Mapapanagot man natin, siguro, piyansa din. Pero kung sa panahon ngayon, patayin na lang. Para sure ball. O ano to? Ombudsman Boying tuta ni Marcos Jr. Kine-question ni PDP Laban Deputy Spoke Attorney Ferdinand Topacio ang independent ng ombudsman sa gitna ng umiinit na politika. Yung ating ombudsman na pinakahuling sumbungan ng anomalya, sinong nilagay nila? Tuta ng Malacanang. Ipinilit, binraso, kitang-kita, tuta, puppet na puppet. Obvious naman. Oo, si Boying Remulla, obvious naman. Kaya nga siya dyan nilagay, diba? Kasi nga, una-una, pag naupo si BP Sara bilang presidente, ewan ko lang kung may kakayanan. Halimbawa, matapos na yung termino ni Marcos Jr. So si Boying Remulla, kung hindi pa siya mamatay, hindi ko naman pinapanalangin. Ang sabi ko, kung hindi siya mamatay, maaabutan niya yung termino ni BP Sara kasi ang pagiging ombudsman nasa 6 to 7 years ata yan. Ilang taon pa lang, isang taon pa lang ata na aluklok bilang ombudsman si Boying Remulla, 'di ba? So maabutan niya si BP Sara at kung sino man ang magiging bagong presidente ng Pilipinas. So baka hindi lang natin alam pero may pagka-traidor din ng Remulla, baka pwede niya rin traidorin bandang huli etong si Marcos. Pero hanggang ngayon na napapakinabangan niya ang kapangyarihan ni Marcos at napapakinabangan nilang magkapatid, malabo nilang questionin or traidorin ang pamilyang Marcos. Malabo yan, no? Pero kung magiging tuta, obvious na obvious. Wala nang putangin. Puta na, kala ko may aswang. Tura pa lang, Dilima, iginiit na hindi pwedeng gamitin ni BP Sara Duterte ang Korte Suprema. Ha? Gago ka ba? Gago ang puta. Bakit hindi? So ibig sabihin, mas kailangan namin kayo paniwalaan kaysa sa kataas-taasan na hukuman. Gago ka. Sira ulo. Sira ulo mo. Sinasabi ko sa iyo, ito, yung mga batang nanonood sa TV ngayon, pakitakpan ng tenga at hindi po maganda ang sasabihin ko. Yan kasi, alam mo, Dilima, utangin na, nawawalan ka na ng utak, saka kasubo mo na ng burat. Janelle! Utanginan to, bakit hindi pwedeng hindi pwedeng gamitin ni BP Sara ang Korte Suprema? At bakit hindi pwedeng mangialam ang Korte Suprema sa impeachment laban kay BP Sara? Gago ka ba? Sino ka? Gago ang putik. Pati Korte Suprema gusto niyong kontrolin, ulol.
O eto, sabi niya hindi dapat pumapayag ang Korte Suprema na palagi na lang silang ginagawang takbuhan ni BP Sara sa pag-iwas niya sa pananagutan sa batas. Ay gago. Ay nananawagan po ako sa mga kababayan natin na itong clip ko na to ay paki-share or paki-upload kung saan mang Facebook account nyo at i-mention nyo ang Korte Suprema na sinasabihan sila ni Dilima, ni Laila Dilima na parang pinapamukha mo dito Laila Dilima na kinukontrol ni BP Sara Duterte ang Korte Suprema. Aba, pasok ka dyan. Diba? Anong ginagawang takbuhan? Tarantado, nasa konstitusyon natin yan. Kapag may impeachment at kung ano man ang desisyon ng Korte Suprema, kailangan nating kailangan nating respetuhin yung kataas-taasang hukuman nga ni. Gago ang punta. Tangin ng mga hato to, naturingan may pinag-aralan, nagiging mga tanga. Gago lang. No, ito pa isang tanga. Trillanes handa na umanong maging membro ng gabinete ni Marcos Jr. Puto. Lubis. Di ba pinklawan ka? Putang na ba't sumisip-sip ka ngayon? Why? Why you do that? Tutang-tuta. Pero in fairness magsama-sama na kayo. Sige na, sumama ka na. Tsaka kahit hindi mo sabihin yan, Trillanes, obvious naman na nakasama ka ni Marcos Jr. ngayon. Ano ka ba? Ito naman to. Ginagawa mo naman kaming tanga. Obvious naman. Huwag nga kami. Gilan mo nga yan kasi siya ka nga sa naambunan sa mali-malitang pera Gago lang na. Wait lang, mag-inom muna tayong tubig sarap talaga ng tubig. Sarap magtubig. Kesa magpulburon. Okay. Dito tayo. Ito Duterte sa 2028 national election. Doko. Tarot nito. Duterte sa 2028. Putang ina. Sarap nito guys. Sorry sa mura. Eto talaga, hindi promise. Eto ang gusto ko talaga. Duterte sa 2028. Walang kawala. Kasi ito isipin nyo kung ang presidente ay si BP Sara Duterte, focus siya sa focus siya sa pagpaunlad ng bansang Pilipinas. Kasi nga, diba, sinabi niya halos na sa 9 to 10 years or 13 years bago mabawi ulit natin ang magandang bansa natin katulad nung panahon ni Pangulong Duterte. So kung puro siya trabaho at para pagpapaunlad ng bansa natin, yung vice presidente naman ay gagawin niyang at yung vice presidente naman yung hahabol, no? Yung hahabol sa mga sa mga tawag dito, sa mga katulad yan, yung mga kawatan sa gobyerno. So kung si Mayor Basti Duterte ang magiging Vice President ng bansang Pilipinas at isa pang lalaki at kilala na natin na may dugong Duterte, tapang at malasakit, putang ina, ang ganda. Ang gandang tandem nun. First time in history ata sa Pilipinas naman na ganun kagandang tandem, no, na mangyayari yung ganung pagkakataon. Grabe yun, no. Sana talaga matupad yan. No, sana talaga matupad yung ganyan dahil yan talaga rin ang gusto ng mga Pilipino. Duterte sa sa hirap ngayon, sa krisis. Tangina, mas sasabihin nila, tangina, nung panahon ni Duterte, ni Pangulong Duterte, nagkaroon pa tayo ng COVID, ng virus, ng pandemya. Pero naisalba niya kahit papano. Ang utang lang ng Pilipinas nung umalis siya, nung natapos yung termino niya, nasa 4 trillion lang ang nadagdag na utang sa utang ng Pilipinas. Utang na nga ngayon, no? 3 years pa lang meron na tayong
7 trillion na utang. Tapos krisis. Wala naman nangyaring pandemya pero tumaas yung ganong kalaki yung utang ng Pilipinas, di ba? Nakakagago. Sobrang nakakagago talaga. Kaya ako, gusto ko to. 2028, Duterte na lang. Eto, sabi ni Attorney Levy Baligod, mag-isang dinala ni PBBM ang bansa para maging ikatatlo sa pinakakurap na gobyerno sa East Asia. What a legacy. Anong legacy ni Marcos Jr.? Proud na proud pa yung mga vlogger nila dyan. Yung mga vlogger niya na proud na proud. Ang galing talaga ni Bongbong Marcos. Ang galing-galing. Sabi ko, hype yung mga to. Ito, gawin natin ha. Yan, shoutout din sa mga vlogger. Pag upo ni VP Sara Duterte bilang presidente, puntahan natin yung mga bahay-bahay ng mga vlogger na sumusuporta at proud na proud sa ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. Tapos ang gawin natin, ano ba magandang gawin sa kanila? Siguro dahil vlogger lang din naman yan katulad ko, ordinaryong Pilipino, siguro maganda sigurong ano kayo maganda sa gawin para sa kanila? I-comment nyo nga dyan mga banateros, mga kabiyaya. Anong magandang gawin sa mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon na grabe yung korupsyon na ginagawa ngayon? Ako gusto ko sila ang pagwalisin sa buong Pilipinas para maging malinis. Tapos pagtanimin nyo sila ng mga halaman sa bawat gilid ng kalsada para gumanda ang kalsada natin. Speaking of pagtanim ng mga bulaklak sa mga kalsada, iyan po isa sa mga nais gawin. Sana, no? Kung hindi ginipit, kung kahit hindi nanalo kung hindi ginigipit ang si Pastor Apollo Kibuloy ng administrasyong Marcos, kung hindi kung siya ay nanalo pa bilang senator, yan talaga isa sa mga nais niyang gawin na alam mo yun yung mga, kasi kadalasan 'di ba yung mga kalsada natin puro alikabokya, ang dudumi, 'di ba? Ang dudumi, so parang gusto niyang talagang gusto niyang gumawa ng batas na bawal na magdumi sa mga kalsada. Sa halip ay taniman ng mga gulay, mga bulaklak para mas mapakinabangan at maging maganda at talagang masasabi mong maganda ang bansang Pilipinas. Alam niyo, ganun lang yun parang wala naman yun, pero puta na, napakalaking tulong nun sa bansa natin. Lalo ngayon yung mga bulubundukin natin ay kinakalbo ng mga minero, mga mga nagpuputol ng mga troso. Napakaganda nung hagdikain na yan ni Pastor na yung promise. Sabi niya, buhay pa pala to? Buhay pa si Martin Romualdez. In fairness buhay pa pala siya. At tagal mo nawala Saka, TV5, hindi na ganyan ang mukha ni Romualdez ngayon Bakit yan pa rin ang ginagamit yung picture sa kanya? Ang galing-galing Sabi niya rito, naway, ang Semana Santa ay maging panahon ng paghilom. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya. Lipunin ng buong bayan. Obo, akalain mo yun? Piling presidente yan? Piling presidente yan? Kadalasan kasi sa mga ganito, presidente, vice president, mga nagsasalita. Puta na, house speaker ngayon. Galing-galing. Galing-galing mo Ulol. Ang gusto ng mga Pilipino ngayon, makulong ka, Dudong. Ang gusto ng mga Pilipino, makulong ka. Mabulo ka sa kulungan or makita ka nilang patay na. Yan ang gusto ng mga Pilipino. Diba nawagan ka pang hayop ka? Kupal. Ano to? May krisis sa gasolina, sibuyas ang in-inspect. Baliwa. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo kanina. No, yung about kay Ping Lacson. Nasaan na yung kay Ping Lacson? Nandito ba yan?
Asan na yung gaping? Hanapin natin yung gaping Asan na yung gaping? Wait lang Eto, yan. Yung parehas talaga kayo ng boss mo. Hayop na yan, no? Putay na, nagka-crisis sa gasolina pero nakatutok sila sa sibuyas. Ang galing. Putang ina talaga. Ang lakas ng amats nyo. Hindi ko ma-imagine kung anong kinakain nyo sa araw-araw. Ba't ganyan yung ba't ganyan ka walang sustansya ang pag-iisip nyo? Ay. Hindi kasi Doc Lorraine Badoy, si Doc Lorraine Badoy kasi nagsabi. Baka naman kasi nakukulangan na sa pulburon kaya yung sibuyas naman yung gustong singkutin. Baka naman ganun. Ayan yun Wala nagka-presidente tayo ng may amats Lakas ng amats Ang tanginang to. Sa gasolina nagka-crisis, sa sibuyas pumunta. Ang tanginang gago no? Lakas ng tama mo. Kaya sabi ni Auntie Claire, ayaw ng Pangulo ang epal. Bakit ka epal? Mga baliw talaga. Mga baliw talaga. Ewan ko na lang. Ano to? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, Pangulong Marcos nangangamba na baka hindi matuloy ang susunod na Baka hindi matuloy ng susunod na leader ang kanyang nasimulan. Putay na, kahit naman ako maging presidente ng Pilipinas, ba't ko susundan yung nasimulan mo? Ang tanong, may nasimulan ka ba? Gago. Kahit sinong una-una, paano susundin yung nasimulan mo? Wala ka namang sinisimulan. Diba? Yung 5,000 flood control na nga lang na pinagyabang mo, yun na nga lang yung parang masasabing naging project mo, putay na palpak. Ang masama pa nun, pati ikaw nakinabang sa kapalpakan na yun. Tapos susundan ng susunod na Pangulo yung yung tawag dito, yung sinimulan mo. Di wow. Kahit sino walang susunod sa yan. Depende na lang kung kapwa mo kawatan. Yan, kapag kapwa mo kawatan, susundan talaga. Halimbawa, katulad nila Risa Ontiveros, ng mga Dilawan, mga Pinklawan, di ba? Yun, susundan nga. Katulad nila Trillanes, ni Torre, yan. Nila Aquino, sila Ngiwe. Sila Dilima, yan siguro susundan ang pagiging kawatan mo. Pero yung sinasabi mong nasimulan, anong nasimulan mo puta na? Isa kang malaking sumpa sa Pilipinas, tandaan mo yan. Nasimulan ng puta. Tigilan mo nga kami dyan, Marcos. Baliw. Ano to? Ang garantiya ng Pangulo sa taong bayan, ang presensya niya. Puta ng baho nun. So okay na yun. Kahit magutom kami, basta nandiyan yung presensya ni Marcos Jr., pwede na. Ganun ba? Ang inang yan. Okay na yun, ganun. Saklap mo, Auntie Claire. Presensya lang pala ni Marcos Jr. Okay na. So eto na nga ang sinasabi ko mga banateros, mga kabiyaya, na panibagong magiging pambubudol na gagawin ni Marcos Jr. sa bansa. Panibagong pagnanakaw. At eto na nga yun. Eto. Kung gusto ng gobyerno, pwedeng bilhin ng gobyerno yung Petron. Sa akin, kung sa tingin nila mas magaling sila magpatakbo. In short, I have 100% cooperation para tulungan ng kababayan natin. So, paano ko ba nasabi na may panibagong pagnanakaw na naman na gagawin? Unang-una,
saan kukuha ng pera ang gobyerno? Wala na nga tayong mga pondo eh. 'Di ba? Kaya nga ang taas ng gasolina hindi nila masolusyonan eh. Pagtaas ng mga presyo ng mga bilhin hindi nila masolusyonan. So, what if pa dito sa pagbili ng Petron sa isang negosyante na si Ramon Ang. So, halimbawa ganito 'yan. Bibilin ng gobyerno na sabihin na natin 1 trillion ang Petron. Pero ang talagang presyo niyan is kalahating trillion or 500 billion lamang. O di ba may kupit na naman sila. Kaya mahirap to. At dahil nga diyan sa pagnanakaw na yan, ay ito yung pinakamasakit na pwedeng mangyari. Alam nyo, pasintabi po sa mga kapanood ho nito ha. Kung medyo mababaw luha nyo, pero ako talaga sobra akong, siguro ngayon baka mapigilan ko na kasi naiiyak ko na to kanina, pero grabe, panoorin nyo to. Sir President, nakakaiyak lang po. Wala lang po kami makapitan. Grabe. Wala lang tumutulong, walang mautangan. Walang tumutulong, walang mautangan. Grabe. Wala lang gobyerno ng problema namin mo yung makakuha ng ayuda. Grabe. Alam mo dito yung iyak ni tatay, hindi ko napansin na may na may sounds. Kaya ini-stop ko agad baka na naman tayo, magurgur. Alam ko napanood nyo na to, yung video ni tatay na umiiyak na nagmamakawa na tulungan naman sana sila ng gobyerno dahil na hindi na talaga kaya. Biruin nyo yung pagtaas ng gasolina ngayon. Kawawa ho yung mga kababayan nating tanging hanap buhay ay pamamasada ng jeep, pamamasada ng tricycle, pagiging delivery rider, angkas rider. So, sobra talaga silang nahihirapan. Biruin nyo yun. Halimbawa sa jeep. Kung halimbawang ang isang jeepney driver ay maggas ng halos sabihin na nating hindi ko matatansyan dahil wala naman akong sasakyan. Sabihin na natin na sa isang araw ay umubos sila ng 5 litrong gasolina. Sa 5 litrong gasolina na nagkakahalaga, halimbawa sa presyo natin ngayon na umaabot na ho ng 120 per, halimbawa lamang to 120 per litro times 5. Tapos i-minus natin ay sa times 5 magkano ba yung dating presyo? Nasa 85, 'di ba? 600 times 5, 120 So, sabihin na nating 82. Noon, yung hindi pa tumataas yung gasolina times 5. 'Di ba? So sa 600 ay sa 600 ay may kita silang, may subi silang 180 pesos. Halimbawa 5 liters sa isang araw. Ngayon pupunta pa ng magiging 140 pa ata ang gasolina. So ano na lang kikitain nila, 'di ba? At hindi lang sa mga namamasada, pati din tayo apektado. Yung mga halimbawa ako, may motor ako. 'Di ba? O pagpupunta ako ng palengke, yung gasolina sobrang taas. Kaya sobra talaga. Dito yung video na to ni tatay, sobrang naluha talaga ako na utang na sobrang demonyo ng gobyerno na alam mo yun na parang hindi mo sila papakinggan or masasabi mong parang babaliwalain mo yung mga ganito. Hindi peke ang pag-iyak ni tatay. Una-una lalaki to. Padre de pamilya yan. Kaya siguro naluha lang si tatay dahil sobrang talaga sobrang hirap na talaga sa bansa natin na hindi na nga halos talaga kaya ng iba pa nating mga kababayan. Pasalamat nga tayo. Ako, nagpapasalamat ako kay Ama sa taas. Dahil kahit papano nairaraos ko
naiiraraos namin yung pang-araw-araw. Dahil nga dito sa YouTube, 'di ba? Dahil nga sa hindi naman lahat ng pamilya ko naka-sandal sa akin. Sabihin ko na lang na ako mismo. Nakakaraos ako sa pang-araw-araw dahil kahit papaano may kinikita, kahit papaano may trabaho. 'Di ba? Hindi lang naman YouTube lang din ang trabaho ko. Nangangalakal ako pag extra. Nag-ano ako, sumasayaw ako sa club. Siyempre, extra din yun. May club naman na tumatanggap ng mga may tiyan, di ba? Si Dante Gulapa nga. Hindi, pero joke lang po. Pinapatawa ko lang kayo. So yun nga, yung mga ganong senaryo, pag ganito na may kita ka mga kababayan mo na umiyak, tapos hindi pinapakinggan ng gobyerno, puta na ugali mo, demonyo. Demonyo ka nun, sobrang sama mo nun. 'Di ba? Putang ina. Ewan ko, alam ko na, hanapin nyo na lang sa TikTok. Ito yung yung The Situation Report. Panoorin nyo doon, sobrang nakakaiyak tong interview kay tatay. Grabe, sobrang naiyak ako dito. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito sa panibago na namang gagawing pagnanakaw ni Marcos Jr. at dito sa magiging tandem sa 2028 na Duterte sa 2028 national election. So ano po masasabi nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin nyo. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So pakidamay na lang din yung join button at super thanks natin. At siyempre, sa lahat ng Banateros Brothers, SMNI at sa pamilyang Duterte, maraming salamat po sa inyong suporta. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.